Nakahanda na sina Calista at Patricia nang dumating ang sasakyan na magsusundo sa kanila. Si Thor ang nagmamaneho noon at nang makita siya hindi nito maitagong ngiti. Hindi ko akalain ng Vice President ng SIS Group mismong magsusundo sa akin. Malapad ang ngiting pahayag ni Patricia nang makasakay na sila ng kotse. Tuwang-tuwa ito dahil nakasakay ito sa magarang sasakyan ni Thor. Pero hindi nito alam ay pag-aari ni Calista ang kotse. Hindi pwedeng baliwalain ng taong tumulong sa presidente ng SIS Group. Formal na sagot ni Thor. Wala nang ngiti nito nang sinagot nito si Patricia. Dahil sa sinabi ng lalaki ay bahagyang dumilim ang mukha ni Patricia pero hindi nito pinahalata sa lalaki. Hinawakan nitong braso ni Calista. Siyempre, nabalitaan ko nga nangyari. Lahat ng tao sa pamilya namin ay mababait at matapat dahil bata pa lang kami ay tinuruan na kami ng magulang namin na hindi magandang gumawa ng masama. Hinayaan ni Calista na mag-usap ang dalawa dahil inaantok pa siya, kaya isinandal niya ang ulo sa bintana upang matulog hanggang sa makarating sila sa building kung saan ang main office ni SIS Group at saka lang nagmula si Calista. Ang unang bumaba ng sasakyan ay walang iba kundi si Thor. Saka ito umikot sa gilid kung saan nakaupo si Calista at pinagbuksan siya nito ng pinto. Ang bawat kilos nito ay natural na para bang parati nitong ginagawa. Kahit ang treatment nito kay Calista ay puno ng paggalang. Lahat ng ito ay nakikita ni Patricia. Wala siyang nagawa kundi ang magnitngit ng kalooban. Kung hindi dahil kay Calista ay wala siya dito. Naghihintay siya nang pabuksan din siya ng sasakyan pero kahit ang chauffeur ay hindi nito yun ginawa. Nang makababa ay dumiretso na sila sa opisina ng presidente ng kumpanya. Matapos ipaalam ni Thor ang presensya nila ay saka dumiretso itong pumasok. Sa malaking opisina ay nakaupo ang isang magandang babae na nakapuyod ng mataas ang buhok. Mamahalin ng suot nitong walang mangga sa damit pero may suot itong coat na kulay itim dahil medyo malamig ang aircon sa opisina. Matapos silang sunduin ni Thor ay tapos ng trabaho nito at naghihintay na lang na magandang palabas sa maaaring mangyari kay Calista at Patricia. Miss Sargente, nasabi mo sa telepono na nakahanda ka maging endorser ng produkto namin, hindi ba? Mabilis tumango si Patricia. Isa pong karangalan na mapili na maging endorser ng SIS Group. Kung ganun, bakit hindi ka sumama sa staff at siyang magdadala sa iyo kung saan ang latest products namin para makita mo mga designs? Muling tanong ni Violet. Pagkasabi nun ay pumasok ang isa pang staff at kinuha nito si Patricia. Nang wala ni si Patricia ay nawala na rin ang pagpretend ni Thor at Violet. Boss, mabuti naman at bumalik ka na sa kumpanya. Patamad na sumandal sa sofa si Calista at nakapikit ang mga matang sumagot. Masyado akong abala nitong nakaraang araw. Isa pa, bantay sarado ako ng hilaw kong asawa kaya mahirap makalabas. Umupo sa tabi si Violet at minasayang kanyang balikat. Boss, kumusta naman ang buhay may asawa? Masaya naman ba? Mukhang nag-e-enjoy ka dahil hindi mo na binibisita palagi ang negosyo. Samantalang si Thor ay minasayang kanyang paa matapos siya nitong abutan ng isang baso ng tubig. Boss, kailan kami magiging ninong? Umikot ang mata ni Calista tinampastot na pulot ng magazine. Shut up, Anya. Kahit yung pang sinabi niya na mula pa rin ang mukha ni Calista dahil bigla niyang naalala ang pagmumukha ng asawa. Tumigil si Violet sa pagmamasahe ng balikat niya. Bago to pumunta sa mesa nito at kinuha ang folder kung saan nakafile ang kanilang financial report. Kaagad yung binuksan ni Calista at tumango-tango. Nasiyahan siya sa nakita dahil sa pagpasok ng third quarter ng taon ay malaki ang inilago ng kita nila. Kahit ang bilang ng naibenta nilang produkto ay lumaki rin ng diferensya kumpara sa nagdaang taon. Boss, bakit naman napili mong maging assistant ng Patricia na yun kaysa pamahalaan mo ang sarili mong negosyo? Muling sumandal si Calista at ipinikit ang mga mata. Hindi na kailangan ng presensya ko dito dahil may tiwala ko sa inyong dalawa. Napamulat siya dahil biglang tumunog ang cellphone niya dahil may natanggap siyang email galing kay Rex. Kagad niya yung binuksan at binasa. Ang nilalaman ng email ay tungkol sa pinagawa niya kay Rex. Ang imbestigahan si Direktor Dan, isa itong sikat na direktor na nagsimula rin sa wala. Dahil nakapangasawa to ng mayamang babae, ay nag-umpisa ng lumago ang karir nito. Pero ang malaking impormasyon na natuklas siya na Calista ay nalaman niya na bago maging sikat na direktor si Direktor Dan ay may naging karelasyon to. Yun ay ang kanyang madrasta. 2 taon din na nagsama ang dalawa at naghiwalay lamang na makilala nitong ama ni Calista. Hindi lang yun, nitong nakaraan ay pumunta sa ospital si Melba upang gumawa ng paternity test at nagbayad ito ng malaking halaga
para palitan ang magiging resulta. At ang taong involved ang ginawa ng paternity test ay sina Patricia at Director Dan. Nang mabasa to ni Calista, hindi niya mapigilang tumaas ang sulok ng kanyang labi. Kaya pala kahit gaano karami naging iskandalo ni Patricia, kahit gaano to kapangit umakting, itinanggap pa rin to ng direktor. Dahil sa pagkakaalam nito ay anak nito si Patricia. Nang makita siya ni Tori, kaagad to nagtanong. Pasimple inabot ni Calista ang phone dito para mabasa nitong email at hindi na niya kailangang magpaliwanag. Boss, biglang agaw ni Violet sa kanyang atensyon. Nagangat siya ng tingin upang harapin to. May bagong order ng construction at ang may-ari ng kumpanyang ito ay nag-request na si mismo ang magde-design ng ipapatayo nitong building. Hindi kaagad makapagsalita si Calista dahil ang scene na sinasabi ni Violet ay walang iba kung hindi siya. Maya-may bigla siyang tumayo. No, decline that project. Hindi pwedeng malaman agad ni Vincent kung sino talaga siya. Pero boss, nagbayad ng malaking halaga si Mr. Alcaraz para sa design at dadagdagan pa niyang bayad kapag natapos ng project. Sa pagkakataong ito, ay nagdadalawang isip si Calista. Hindi birong negosyo niya at kailangan niyang palagi ng malaking kapital. Kung ide-decline niya ang offer ni Vincent ay baka mahirapan siyang makahanap ulit ng bagong mayamang kliyente. Sige, papayag na ako. Kung ganun boss, kayo nang mag-usap ng asawa mo dahil pupunta na siya ngayon para i-finalize ang kontrata. What? Your husband is coming, boss. Kakasabi pa lang ni Violet noon nang biglang kumatok ang sekretarya nito at sinabing nasa labas na ang asawa niya. Hindi pinakita ni Calista na tataranta siya. Kalmado siyang nagbigay ng utos kay Thor. Go! Gumawa ka ng paraan para madelay ang pagpasok niya at gagawa ko ng paraan para makaalis dito na hindi niya nakikita. Copy, boss. Malawak ang ising sagot ni Thor saka to lumabas ng opisina matapos siyang bigyan ng saludo na lagi nitong ginagawa. Napapailing siyang sumunod kay Thor at sinilip sa maliit na siwang ng pinto kung nasaan na si Vincent. Nakita niyang kasama nito si Arthur at kakalabas lang ng elevator. May ilang metro rin ang layo noon mula sa pinto ng opisina at may malagong indoor plant na nakaharang kaya hindi siya kaagad-agad makikita. Mr. Alcaraz, pasensya na kung hindi si Miss Ocampo ang sumalubong sa inyo. Meron lang po siyang importanteng tao na kausap ngayon sa telepono. Habang nagsasalita ay pilit na hinaharangan ni Thor ang tingin ni Vincent upang hindi yun magawi sa opisina. Mas importante pa sa isang kliyente na katulad ko? Pasupladong tanong ni Vincent, nakasimangot to habang kaharap si Thor. Napaismid ang nakikinig na si Calista. Kahit kailan, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Napakasuplado talaga. Napakamot sa batok si Thor. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung gusto nyo ay dadalahin ko na muna kayo sa conference room para doon siya hintayin. Umiling si Vincent. No, masyado nang gahol ang oras ko. Gusto ko makita ang disenyo ng building nyo habang naghihintay sa presidente nyo. Dalahin mo ako sa showroom nyo. Kaagad na tinamaan ng pag-alala si Calista. Hindi pwedeng pumunta si Vincent sa showroom dahil ang showroom ay katapat lang ng opisina ni Violet. Glass wall ang opisina ni Violet pati na rin ang showroom dahil yun lang ang dalawang opisina sa pinakataas na building. Kaya hindi na kailangan ni Violet ng privacy dahil bukod kay Calista, ang nakakatuntong lamang sa top floor ay si Thor, Violet at ang sekretarya nito. Boss, magtago ka na muna sa storage room. Yun lang ang tanging paraan para hindi ka makita ng asawa mo. Mukhang hindi rin naman siya magtatagal dito. Suggestion ni Violet. Tumango si Calista at nilingon ito. Mabuti pa nga. Naglakad siya at tulad ng sinabi ni Violet ay nagtago siya sa storage room. Wala pang 5 minuto nang marinig ni Calista na pumasok na sa opisina ni Violet si Vincent. Pigil niyang hininga at baka may makapansin sa kanya. Mainit sa loob kaya tumuntong siya sa maliit na upuan upang buksan ang maliit na bintana para kahit papaano ay may ventilation na papasok. Iniwan niya ring may maliit na siwang ang pinto para may pumasok na aircon. Kaya nang makapasok si Vincent sa opisina ni Violet ay narinig niya kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Matapos ang formal na pagpapakilala ay kagad na dumiretso sa negosyong usapan ng dalawa. Miss Ocampo, ang usapan natin ay makikipagkita ako ngayon kay Miss C. Nasaan na siya? Vincent asked impatiently. Pasensya ng Mr. Alcaraz.
Biglang inatake ng sakit si Missy, kaya hindi siya available na makipagkita ngayon. Kung gusto nyo, iwan nyo na muna ditong initial plan para sa design na gusto ninyo at ako nang bahalang magpaliwanag kay Missy. Ipapadala ko na lang ang final na design kapag natapos na ni Missy. Napaismit si Vincent at halos hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Violet Ocampo. Miss Ocampo, ang ibig mo sabihin nagbayad ako ng malaking halaga para makapagpagawa ng design kay Missy? Pero hindi ko siya makikita. Anong klaseng serbisyong meron kayo? Umangat ang isang kilay ni Calista sa narinig. Kahit kailan at kahit sa anong pagkakataon ni napakasuplado ng lalaking to. Hindi naman sa ganun, Mr. Alcaraz. Hindi lang talaga available ngayon si Missy. Gate ni Violet. Calista gritted her teeth. Ayaw niyang nahihirapan ng staff niya dahil sa personal niyang rason. Bago pa siya makaisip ng plano ay muling nagsalita si Vincent. Narinig ko sa staff ninyo na nandito ngayon si Missy. So bakit hindi ko siya pwedeng makita? Bahagyang natahimik si Violet. Nakalimutan niya na dumaan sa reception ng boss niya at kahit si Vincent ay dumaan din doon at marahil ay narinig ang usapan ng staff sa ibaba. Sa tuwing bumibisita sa opisina si Calista, ay tuwang-tuwa ang mga empleyado sa kanya. Kaya maghapon ng mga tong mag-uusap tungkol sa kanya. Mukhang hindi sinserong usapan natin ito, Miss Ocampo. Limitadong pasensya ko. Kung hindi mo ipapakausap si Missy sa akin ngayon, ay kalimutan na natin ang deal na ito. I will get another designer and construction company. Natigilan si Calista. Hindi niya maaring pakawalan ng mayamang kliyenteng katulad ni Vincent. Isa itong malaking kawalan sa SIS Group. She needs to step up. Mabilis siyang naghanap ng maaring gawing get-up para hindi siya makilala ni Vincent. Naalala niya na meron nga pala siyang nakaimbak na damit dito na ginagamit niya sa tuwing meron siyang misyon. Napangisi siya. Ano kaya magiging reaksyon ni Vincent kapag nakita niya ako? Ang problema ay medyo maalikabok ng damit kaya kahit na ipagpag niya iyon ay naapektuhan pa rin siya. Nang isuot niyang damit at itim na mask ay sunod-sunod siyang napaubo kahit lahat ng atensyon ng taong nasa labas ay tumutok sa storage room. May iba pang tao dyan? Nagtatakang tanong ni Vincent. Natatarantang sagot ni Violet. Sandali lang, Mr. Alcaraz. Biglang sabad ni Calista mula sa loob ng storage room. Nagpapasalamat siya na may naiwan siyang voice changer dito kaya naman nakaulong yan ng malaki sa kanya at nagbago ang timbre ng kanyang boses. Nang lumabas siya ng storage room, lahat ng mga matay tumutok sa kanya. Pero ang mga mata nila ni Vincent na nagtagpo. Nangunit ang noon nito habang nakatingin sa kanya ng tila ba kinikilala siya. Nakasuot si Calista ng itim na pantalon at pulang damit na walang manggas. Masyado yung fitted, kaya labas ang magandang kurba ng kanyang katawan. Pinatungan niya yun ng itim na leather jacket at may suot rin siyang itim na sunglasses na sa laki noon ay halos sakop ng buo niyang mukha. Dahil may suot siyang itim din na mask ay para siyang babae na bida sa isang pang-action na pelikula. In short, maangas. Kahit ang buhok niya ay kasinuotan niya rin ng maiksing wig na may bangs. Kaya sigurado siyang hindi siya makikilala ni Vincent. Pero sa uri ng tingin nito na tila batagos sa buo niyang pagkatao, kung hindi lang sa voice changer ay paghinalaan na siya nito. Nagkita na ba tayo dati, Missy? Ang unang tanong ni Vincent na makilala siya. Hindi makasagot si Calista. Hindi ba sapat ang get-up niya at nakilala siya ng asawa? I am afraid we did not, Mr. Alcaraz. Bakit mo naman nasabi yan? Umupo si Calista sa katapat na upuan ni Vincent. Her movement is classy and elegant. Ibang-iba yon sa magaslaw na kilos sa isang Calista. It's nothing. Napailing si Vincent. Masyado lang kayo magkasing tangkad ng asawa ko. Dagdag pa nito habang nakatingin sa kanya na parang hinihigop ang buong pagkatao niya. Napalunok si Calista. Alam niyang matalas ang pakiramdam ni Vincent. Ang tanging pinanghawakan niya na lang ngayon ay ang pag-iiba niya ng boses. Ngumiti siya pero alam niyang hindi nakita ni Vincent. Kahit ang kanyang mata hindi makitang pagkurba dahil halos nakatakip ang buong mukha niya. Wala pa akong asawa, Mr. Alcaraz. Mahina siyang nagpatawa. Kung wala ka lang sanang asawa, ipayag ako maging asawa mo. Mukhang kahit sa tindig ay kilalang kilala mo siya. You love your wife so much, ha? What a devotion. Huminang kanyang boses sa pahuling sinabi pero alam niyang narinig siya ni Vincent. Nandito ako para pag-usapan ng tungkol sa negosyo, Missy. Hindi sa personal kong buhay. Hindi nagbagong itsura ni Vincent. Seryoso pa rin to't ang tingin nito ay masyadong matiim at pilit na pinapasubmit si Calista.
Hindi siya nagpatalo. Sa likod ng salamin ay nakangiti ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Walang problema, Mr. Alcaraz, pero pagpasensyahan mo ng itsura ko dahil nagkaroon ako ng sore eyes at nagka-develop pa ng rashes sa mukha. Kaya sinabi ko kay Miss Ocampo na hindi ako available para makipag-usap. I hope Mr. Alcaraz can understand. Calista retrieved the folder from Violet and passed it to Vinson. If you are still willing to deal with our company, here is a draft of my latest designs that resemble my company building. You can take a look if there is a design you like. Kung wala naman, pwede akong gumawa ng naayon sa gusto mo. Tumango si Vinson. I'll come by your suggestion. Kalahating oras din ang inabot ng pag-uusap nila at saka lang lumabas si Vinson nang ma-finalize na nitong design na gusto nito. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Calista at kaagad na bumalik sa loob ng storage room para magpalit. Naghihintay na sa harap ng elevator si Vinson kasamang assistant at nang bumukas yon ay tumambad sa harapan niya si Patricia. Agad na bumakas ang tuwa sa mukha nito nang makita siya. Mr. Alcaraz, hindi ko akalaing makikita kita dito. Lumabas daw ng elevator at tuminto sa harapan niya. Nagkasalubong ang kilay ni Vinson. Kung nanditong babaeng to, ibig bang sabihin ay kasama nitong asawa niya? Sinilip niya ang likuran ng babae pero bukod sa kasama nitong trabahante ng CSI, wala na itong ibang kasama. Lumalim ang pagkakakunot ng noon niya bago siya umalis kaninang umaga. Hindi niya nakita si Calista dahil tulog pa ito at ayaw naman niya itong istorbohin. Kaya hindi siya pumasok sa kwarto. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong niya at umaasa na sabihin nitong kasama nito si Calista. He kind of missed her. Don't think deeply. Yun ay dahil walang nangulit sa araw niya kaya medyo nakukulangan siya. Malapad ang ngiti ni Patricia. Dahil sa tanong niya, pumunta ako dito para makita ang bagong produkto ni ila-launch ng SIS at ako napili nilang mag-endorse. Bumalik ako dito kasi susunduin kong assistant ko. Nandito si Calista? Tanong niya sa sarili. Tumalim ang mata ni Vinson at mabilis na lumingon sa opisina na pinanggalingan. Pero hindi niya na nakita doon ang babaeng kausap kanina. Malakas ang hinala niya na may tinatago sa kanyang asawa kaya naisip niya na si Missy at Calista ay iisa. Kung hindi lang magkaiba ang boses ng dalawa, ay isipin niyang yun nga si Calista. Miss, nasa loob pa po ba si Calista? Narinig ni Vinson na tanong ni Patricia. Hindi siya kaagad pumasok sa elevator at nantilin nakatayo sa pintuan nun. Nakalabas na si Calista kanina pa. Formal na sagot ni Violet. Nagkasalubong ang kilay ni Vinson at na marinig ang sinabi ng presidente ng CSI, saka na siya sumakay sa elevator kasamang assistant. Sa lobby siya bumaba dahil hanggang doon lang ang elevator at hinintay ang sasakyan na nakaparada sa basement. Habang naghihintay ay nakita niya si Calista na kausap ang staff ng lobby at tila seryosong mga to. Nang biglang lumapit dito ang vice-presidente ng CIS Group na sa pagkakaalam niya si Thor ang pangalan. Natatandaan niya na nakita niya ito sa CIS noon. Posible bang ang CIS bar ay konektado sa kumpanya ng mga to? Akmang lalapitan ni Vincent ng asawa nang biglang nagsalitang lalaki. Hindi malayong agwat nila sa isa't isa't dahil malakas ang boses nito. Hindi niya alam kung sinadya ba nito dahil tumingin na muna to sa gawin niya bago nagsalita. Kaya narinig niya ang sinabi nito. Miss Assistant, pwede ko bang makuha ang number mo? Tila inaakit nito si Calista habang nagsasalita. Hindi maintindihan ni Vincent ng sarili pero nakaramdam siya ng pagkayamot at matalim na tumitig sa kinatatayuan ng dalawa. Habang nakasentrong tingin niya kay Calista, ay nakita niya na nagkasalubong ang kilay nito na tila ba kinokonsidera ang sinabi ng lalaki. Nang una pa lang kitang makita sa bar ay nahulog ng loob ko sa'yo. Pwede bang pagbigyan mong hiling ko? Kahit na magka-chat lang tayo minsan. Hindi ko ubusin ang oras mo kung abala ka. Tinaas si Calistang kamay upang kutusan si Thor dahil hindi niya alam kung anong dinadrama nito. Pero bago makalapit ang kamao niya, ipasimple nitong tinuro si Vincent na hindi kalayuan sa kanila at sa kanya naintindihan kung anong gusto nitong ipahiwatig. Nairolyo niyang mga mata kay Thor at nilingon si Vincent. Gusto niya na sana itong lapitan pero na makitang madilim nitong mukha ay nag-alangan siya. Kaya naman ang si Vincent nang humakbang at lumapit sa kanya ay natameme siya. Are you done here? Uwi ka na ba? Ihahatid na kita. Vincent said. His eyes were still full of unknown fury, but he was trying to control himself not to lose in front of Thor. Bakit may ihahatid ang assistant ko, Mr. Alcaraz? Napaawang ang labi ni Calista na marinig ang sinabi ni Patricia.
Hindi niya namalayan na kalapit na rin pala sa kanila. Sumimangot ang mukha ni Calista na marinig ang matinis at malanding boses ni Patricia. Nang sulyapan niya si Vincent ay nakita niyang madilim pa rin ang mukha nito na hindi niya alam kung bakit. Oo kasi, inaya ko si Mr. Alcaraz na kumain bilang paghingi ng sorry sa nangyari kagabi. Baling ni Calista kay Patricia pero walang ekspresyon ng mukha niya at halatang hindi siya interesado na makasama si Vincent. Ngunit kaibahan yon kay Patricia. Nang marinig nitong sinabi niya ikagad na sumigla ang boses nito at dali-daling lumapit sa kanya sa kahumarap kay Vincent. Nakakapit din ang braso nito sa kanya na para bang close na close sila. Ah, bakit mo naman hindi sinabi kaagad, Kali? Nilingon ito si Vincent at kumurap-kurap ang mga mata. Whatever, tinalikuran sila ni Vincent at lumabas sa lobby ng building dahil nandun ang sasakyan nito. Iwinaksi ni Calista ang braso ni Patricia at kaagad na sumunod kay Vincent. Alam niyang wala ito sa mood at kapag wala ay lalo pa itong ginagalit ay parusa na naman ang ibibigay nito, lalo na dahil sa sinabi ni Thor. Nang makalabas siya ay nakita niya na nauna nang sumakay sa kotse ang asawa. Nag-alangan pa siya na sana siyang pumasok dahil nasa likuran na niya si Patricia at halata sa kilos ito na gusto nitong makatabi si Vincent. Bago pa siya makapagdesisyon, inaunahan na siya ni Vincent. Ano pang hinihintay mo dyan? Kung hindi ka papasok, kalimutan mo ng lunch ni inaya mo. Pasyapladong sabi nito. Walang nagawa si Calista kundi ang sumakay sa kotse kahit pa pinandidilatan siya ng mga mata ni Patricia. Dahil si Calista ang nagyaya ay dinala niya sa isang golf club, si Vincent upang doon mag-lunch. Kung hindi lang niya kasama si Patricia, ay nung kang dadalhin niya doon ng asawa, bininyagan niya lang ng mukha si Patricia dahil baka magsumbong na naman to sa kanilang ama. Miyembro siya ng naturang golf club at meron siyang 25% shares kaya masasabing isa na rin siyang boss dito pero dahil nakatagong identity ng isang Miss C ay walang nakakilala sa kanya. Habang naghihintay sa mesa ay bigla siyang inaya ni Patricia na tumungo sa banyo. Tinapunan niya ng tingin si Vincent bilang pagpapaalam pero abala na ito sa pagbabasa ng tablet nito habang nakikinig sa assistant na nagbibigay ng report. Calista, kaya mo bang magbayad ng pagkain dito? Bakit dito mo dinala si Mr. Alcaraz? Huwag mo sabihin akong pagbabayarin mo. Calista chuckled when she heard Patricia. This sister of hers is really an idiot. Tanging miyembro lang ng club ang pwedeng makapasok sa golf club na ito at ang katulad ni Patricia na walang imbitasyon ay walang karapatang tumapak sa loob pero hindi pa rin niya mapigilang biruin to. Hindi ba at gusto mo makasama si Vincent? Ayan, bilang assistant mo, ginawa na kita ng pagkakataong makasama siya. Ano pang ginagawa mo at baka umalis yun kapag mainip sa kakahintay sa'yo? Sumandal siya sa pader sa gilid ng pinto habang abala sa cellphone. Nagpapalitan sila ng text ni Thor dahil kinokompronta niya ito kung bakit kailangan itong gawin ang ginawa nito kanina. Kung gusto mo palang magkasama kami ni Mr. Alcaraz, bakit kailangan sumama ka pa? Asig ni Patricia habang abala to sa pag-retouch ng lipstick na sobrang kapal na. Hindi ito tinignan ni Calista. This club is exclusive for members. Sa tingin mo ba makakapasok ako hindi ka miyembro? At ang booking sa restaurant, hindi mo yun magagawa agad-agad kung wala kang koneksyon. So paano ka nakabook kung hindi ka naman miyembro dito? Umayos na tayo si Calista. Wala siya sa mood na sagutin ang katangahan ng kapatid. You better go back to the table kung ayaw mong mainip si Mr. Alcaraz at iwan ka. I know what you want. Hindi na ako babalik doon. Hintay na lang kita sa lobby. I'm not hungry anyway. Naisip na lang niya na pumunta sa massage parlor para magpamasahe pero nang makalabas siya ng banyo ay naisip niyang tawagan si Thor. Boss, napatawag ka. Namimiss mo na ba ako? Mahina siyang napatawa dahil sa sinabi nito. Sinong mananabik sa'yo? Nang madaanan ng fire exit ay bigla na lang may nanghila sa kanya at agad siyang ipinasok doon. Kung hindi lang niya naamoy, ang pamilyar na pabango ni Vincent ay napalibag niya na sana kung sino man ang nangahas na humawak sa kanya. Isinandal siya ni Vincent sa nakasaradong pinto at ikinulong sa magkabilang braso upang hindi siya makatakas. Nananabik, sino yung kausap mo? Malamig pa sa yelo na tanong ni Vincent. Upang alamin ang kasagutan ay bigla nitong inagaw ang hawak niyang cellphone at itong nakipag-usap kay Thor. At that exact moment, Thor was speaking nonsense. Lalo na't narinig itong boses ni Vincent mula sa kabilang linya. Miss Kali, may nangyari bang masama sa'yo? Gusto mong puntahan kita? Walang idea si Calista kung anong sinasabi ni Thor dahil hindi naka-loudspeaker pero alam niya na hindi yun maganda dahil lalong dumilim ang mukha ni Vincent. Damn Thor,
I will deduct your salary if you put me in trouble. Naasar na sigaw niya sa isip. Stop calling my wife. Ako ang asawa niya at walang nangyaring masama sa kanya. Kung hindi ka titigil sa pagtawag mo sa kanya, iaatras kong deal sa kumpanya niyo. Shit, napamura si Kalista. Tor, kapag hindi ka pa tumigil, malilintikan ka sa akin. Mabuti na lang pagkasabi ng ni Vinson ay agad na nitong pinutol ang tawag at ibinalik sa kanya ang cellphone. Pero hindi pa rin siya nito pinakawalan. Kinuha nito ng magkabila niyang pulsuhan at itinaas sa kanyang ulo gamit ang isang kamay at mahigpit siya nitong hinawakan. Habang isang kamay naman ito ay hinawakan siya sa baba at itinaas yun. Ganon ka ba kasabik na maghanap ng ibang lalaki ha? Hindi bang sabi ko sa'yo, hanggat mag-asawa tayo, hindi ka pwede makipag-usap sa ibang lalaking may motibo sa'yo. Gumuso si Kalista. Nagkakamali ka, Vinson. Hindi ganon yon. Hindi wala ang talim sa mata ni Vinson. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. You are testing my patient, Kalista. He leaned down and claimed her lips. Biglang natulala si Kalista. Hindi itong unang beses na inilikan siya ni Vinson, pero dahil galit ito ay mapusok ang naging kilos ito at pilit ito ibinubukan nila ng kanyang labi. She tried to push him, but her emotions were easily swayed by his kiss. Hindi niya namalayan na bumuka ang kanyang labi, tinanggap ang halik nito, tinayaan pa niyang pumasok ang dila nito at katagpuin ang kanyang dila. They were in an intimate position, magkadikit pang katawan nila habang nakasandal siya sa pinto. Ang kamay nitong nakahawak sa kanyang babay, mahigpit siyang niyakap sa bewang mula sa likuran upang lalo pa maglapat ang katawan nila sa isa't isa. They exchanged kisses like there were no tomorrow, na parabang mahal nilang isa't isa, sweet and passionate. Heavy breaths mingled against each other. Their kiss lasted for a long time. Ramdam ni Kalista na unti-unti na umiinit ang katawan niya at lalo pang lumalalim ang halikan nila ng asawa. Pero biglang may tumulak ng pinto mula sa labas at kasunod noon ay ang boses ni Patricia ang hinahanap siya. Kalista?